Ang mga Islamistang ito ay natalo sa debat laban kay Tommy Robinson sa Oxford Union, isa sa pinaka-prestihiyosong sentro ng debat sa mundo. Ang usapan, may karapatan ba ang kanluran maghinala sa Islam? Una sa lahat, gusto kong sabihin na mas gugustuhin ko sanang pinapanood ang laro ng England kaysa nandito ngayong gabi. Nandito ako dahil sa paninindigan ko sa malayang pananalita para sa event na ito. Kahit alam kong taliwas ang pananaw ninyo sa akin. Pero alam ko na, may mga taong maaari mag-imbita sa akin na hindi alam kung ano ang haharapin nila. Kaya alam kong matinding batikos ang haharapin ko. Pero binabati ko kayo sa pagtatanggol ninyo sa malayang pananalita. At yan ang dahilan kung bakit ako nandito ngayong gabi. Kaya pinapakita ng Islam ang sarili nito bilang isang relihiyon na gustong makahanap ng pagkakapareho sa iba. Magtagpo tayo sa isang batayan, sabi ni Muhammad. Maghanap tayo ng pagkakapareho. Wala namang dapat padudahan doon, di ba? Pero ang mahalaga ay yung walang kasama o katambal. Iyan ang susi. Sinasabi ng Islam na gusto ng pagkakapareho, pero dapat ayon sa Islam ito. Kailangang itanggi ng mga Kristiyano na si Jesus ay anak ng Diyos. Sige, maghanap tayo ng pagkakapareho. Ilan sa inyo ang bakla? Hindi na kailangan itaas ang kamay. Sa Quran, sa kwento ni Lot, ang homosexualidad ay kinokondena. At 4 sa 5 pangunahing paaralan ng batas Islamiko ang naniniwalang dapat itong parusahan ng kamatayan. Sa katunayan, sa 24 na bansa kung saan ang Islam ang reliyon ng Estado, may mga kriminal na parusa para sa homosexualidad. Sa 8 sa mga bansa tulad ng Afghanistan, Iran, Qatar, Saudi Arabia, UAE, Yemen, pinaparusahan ng kamatayan ang pagiging bakla. Kaya kung bakla ka, baka medyo magduda ka nito. Pinapatay ka nila dahil bakla ka. Sino ang nagpoprotesta tungkol dito? Kapag ang mga bansang ito, mga mambabatas ng Estado o mga pamahalaan ay bumisita sa ating bansa, sino ang nagpoprotesta? Kaulit-ulit lang pero ang galing at kamangha-mangha. Kaya kung panoorin ito buong araw kasama kayo, alam nyo namang gagawin ko yon. Dapat nyo ring ipagpatuloy dahil kapag nagkaroon ng debat, malinaw kung sino ang tama. Si Stephen Yaxley Lennon, kilala ng kanyang mga hooligan bilang Tommy Robinson. Stephen, may mga tao sa labas na nagkakagulo laban sa'yo ngayong gabi. Kung wala ang proteksyon at kabutihang loob ng Muslim na Palestinong presidente at karamihan ng Executive Committee mula South Asia, malamang ay literal kang mapapahamak. Kung hindi niya naintindihan ang nangyari doon, siya ay nasa isang debat kung dapat bang maghinala ang kanluran sa Islam at sinabi niya kay Tommy Robinson na ang mga Islamistang nagpoprotesta sa labas ay talagang sasaktan siya. Diyos ko, wala nang mas tanga pa rito pero tanga talagang mga tao. Pwede ba tayo magkasundo kahit papaano? Pagpapatay sa mga bihag ng digmaan, kasama na ang mga batang lalaki, pagsasagawa ng etnikong paglilinis, utang paalisin ang mga Hudyo at Kristiyano sa mga lupain, o pag-aasawa at pagkikipagtalek sa isang batang bata noong si Muhammad ay 53 taong gulang. Maaari ba tayong magkasundo na yon? Si Muhammad ay hindi, at kailanman ay hindi naging perpektong halimbawa para sa sangkatauhan, at hindi rin siya isang dakilang halimbawa ng moral na kausayan. Sa katunayan, kabaligtaran pa nga. Mga kaibigan, nakakabaliw kapag pinanood mo ito at kitang-kita mang malinaw at tumpak ito. Alam niyo ba kung ano ang nangyari sa huli? Natalo sila. Nanalo ang Islamist dahil sa matinding takot ng mga tao. Ito na ang pinakamalinaw na halimbawa ng takot nila.